Yo, what's up? Good morning po sa inyo lahat. Welcome back dito sa ating YouTube channel. At tayo ngayon ay walang pasok na naman. So, as you can see, wala na naman tayong magawa. So, wala tayong customer. Kaya, ngayon ay magpapalit muna tayo ng knuckle bearing dyan sa ating wave. Kasi, lumalaban eh. Hindi ako sanay ng matigas ang manibela. Yung kasing barako ko at saka yung aking NMAX ay malambot ang manibela kasi yung barako ko pinadang ko rin ng knuckle bearing yan, full bearing. So ngayon babaklasin natin to habang hindi pa nakasit lahat ng mga flarings para mapalitan natin. So madali-daling baklasin pagka ganyang nakahubad pa. So baklasin muna natin. So ipapalit ko, wala akong ibang available na ball bearing. So itong meron tayo click at saka wave 125 common yan. Yan, TTGR. So matibay na rin naman yung TTGR. So yun lang muna ikakabit natin. Ayan. So baklasin muna natin. Natin yung mga flarings natin. So babaklasin natin yung center bolt. Ito. Wait, natanggal na natin. Silipin niya natin kung bakit, kung bakit tumitigas. Ayan ang pruweba mga kaduito. So hindi na umiikot yung bearing. So anong nangyayari, naka-steady siya doon. Kapag rumarampas siya sa slot, yan, kung mapapansin niyo may mga slot na siya. Kapag rumarampa ang bearing diyan, tumitigas ang manibela. Yun yung nagiging cause kung bakit parang nawawala kayo sa balance. So papalitan natin ngayon yan ng bago. Tapos ito yung ito yung diskarte ko. Ayan, sa pagpapalit ng knuckle bearing o steering bearing. So mas maganda kung magpapalit kayo ay ang gagamitin nyo talaga ball bearing. Mas maganda pag ball bearing kasi kapag ball bearing ay mas madulas, mas maganda. So palitan natin to. So tanggalin muna natin itong nasa ibabaw, tapos yung nasa ilalim na cap. So ito yung pinaka ka starter ng bearing natin. Ayan. So papalitan na rin natin yan. Ito yung cover, huwag nyo kalimutan to kasi ito yung dust protector tsaka yung water protector. Tatanggalin muna natin. Ayan, nagkatanggalan na yung mga ball bearing. So tanggalin muna natin lahat. Ito na mga kapatid, natanggal na natin itong isa. So siningsil lang natin to kasi wala naman tayong
pang puller nito eh. So sinsil lang. Ayan, tanggal na natin. Yan, lilinisan natin yan, tapos saka natin sasalpak yung bago. Ito, tanggalin natin to. Okay. So, tanggal na natin mga kadwit. Tingnan mo yun. Dito sa ibabaw hindi masyadong magkakatama yan kasi yung ibabaw hindi naman siya persado eh. Hindi siya sumasalo ng impact ng ating bigat o ng bigat ng motor. So dito talaga siya oh. Ayan. So pansinin nyo yan oh. Ayan. So, pag kumakalso yung bearing dyan, tapos pag niliko nyo, siyempre mawawala siya dun sa slot. Doon na yung nagkakaroon ng parang humihigpit. Kaya, parang pakiramdam natin, nawawala tayo sa balance. So, yan yun. Kaya, the best na palitan nyo, mas maganda ball bearing kaysa sa knuckle bearing, yung stick bearing. So, mas maganda itong ball bearing. Kung namamahalan kayo sa original, itong TTGR brand is the best na rin. Subukan. Ayan. Tatagal na rin yan mga kadwit. So, cleaning muna tayo and then salpak natin itong mga cone o yung ating mga housing ng bearing. So, ayan na mga kadwit. Nalinis na natin. O, malinis na yan. So, salpak naman natin yung pinaka cone ng bearing housing. Ayan po. So common ng Honda Wave 125 tsaka Honda Click. Ayan. Tingnan natin. So yan. Pareho lang sila mga kadwit. Ito yung pinaka-importante mga kadwit, yung ilalim. Kailangan sagad na sagad yung pagkakalagay natin ng ating housing para hindi siya paulit-ulit na lumuwag. Pag kasi hindi nakasagad yan, luluwag lagi yan. Kailangan sagad na sagad siya dito, paikot. Ayan. So ito ginamit ko sakto-sakto yung pangkalas ng bell. Ayan. Ng torque drive. Ito. So sakto-sakto siya. Halos wala siyang gap. Ayan. Yeah. Maalalaman nyo naman yan na sagad na kapag ang palo nyo lumalagitik na. So meaning sagad na yun. So next natin itong ibabaw. Ayan.
Yan na mga kabit. So set up na natin yung ating mga bearing. So lagyan na natin ng mga grasa. Okay, so nalagyan na natin ng mga grasa. So ito na mga kabit, tapos na tayo. Kailangan lapat na lapat. Tapos yung yung goma dito sa ilalim, binalik natin para protection din yan sa dust. Papasok kasi yan dun sa dito sa pinaka housing ng bearing natin. Tapos magsisil siya. Okay, so salpak na natin. Okay na mga kabit, ayan ay nahigpitan na natin, minanwal lang natin yan. So wag natin kalilimutan yung goma na yan. Ito yung dust protector para hindi pasukin ng dumi yung ating loob ng bearing, tapos hindi rin mapasukan ng tubig kasi pag yan ay wala, prone siya sa pasok ng tubig dyan and then dumi. So wala na. So lagyan na natin yung ating tornilyo sa gitna para mahigpitan na natin. Hindi pala muna natin higpitan kasi kailangan muna natin kabit yung gulong para pumantay talaga siya, pantay na pantay. So yan, mamaya na natin nahigpitan
ikakabit na muna natin yung gulong bago natin siya higpitan para masipat natin kung talagang align na align yung gulong natin dyan sa manibela natin. Okay, since nakaset up na yung ating shock ulit, may balik na natin. So syempre sasabay na natin yung ating fender. Ayan, palit na tayo ng bagong fender. So ito yun. So nilagyan ko na rin ng bagong clip yan para hindi na mahirapang maghigpit. Tapos na tayo maglagay ng gulong at saka sinabay na rin natin yung tapaludo. Ayan. So ang gandang laro ng manibela, smooth na smooth. So mag-a-adjust na lang tayo kung sakali mga alog pa, pero sinagad ko na yung ano niyan, pagkaka mount nung dalawang housing niya. So we'll see pa rin pagdating ng ilang linggo kasi may mga pagkakataon talaga na lumuluwag pa rin yan after ng ilang linggo kasi lumalapat pa siya. So yun, kakabit na lang natin yung basket at tapos na ulit tayo. So next project natin, eto na lang. Ayan. So papalitan natin ito. Wala kasing front cowling kay bossing kaya hindi pa rin natin papalitan. Tapos to adjust natin. So napansin ko siya ay sobrang pumasok, kaya pala ito pinutulan ng dating may-ari. Ayan. So ngayon itatapat natin ulit siya dito para pwede na tayo maglagay ng side mirror. Okay, so ito na mga katoy, tapos na tayo. Ayan, ikabit na natin yung basket at kapagpalit na rin tayo ng bearing sa manibela. Ayan na, medyo nagkakaitsura-itsura na rin yung ating motor ngayon. And then nakapagpalit na rin tayo ng front fender. Ayan o, yung kasing fender natin may tahi at pangit yung kulay nya, pas na. So next natin kakabit natin yung carrier dito, yung grab bar na pina-repaint natin. So salpak na rin natin yan. So may decals na rin o, nakabit na natin yung mga decals yan, kaya medyo maganda na sa matang tingnan, hindi na siya dugyot. Unlike nung first day natin, ayan, talagang hindi mo maintindihan, parang papaayaw na ako noon, parang gusto ko nang ibalik yan eh. So awa naman Diyos ay naging okay, pati yung makina niya napakaganda ng tunog, buti na lang walang tama yung sigunyal. Okay, so yun lang. So tapos na tayo. Thank you very much po, God bless po sa inyong lahat. Thank you.